me something, it might just take the pain away. Hello, mga nanay, mga tatay, mga lolo at lola at kuya at ate. Ito na nga at gagawa ako ng ensaladilla rosa or Russian salad. Siyempre, meron ako ditong patatas. Nakagat ko yung dila ko. Patatas at saka carrots. So guys, eto na nga at malambot na yung ating patatas at saka yung ating carrots. O, diba? Ang dali lang. So, ito na nga guys, depende sa kantidad na gagawin ninyo. Kami marami, kaya kasi ay kinakain namin to ng isang araw, 2 araw, depende. Dahil super naman na talagang masarap. At saka hiwalay din ang pagpakulo ko ng itlog guys. 4 na itlog na medium size. Depende po sa gusto ninyo or sa laki, o 'di ba? Basta yan ang kailangan na ingredients na ilalagay natin. At saka yung ating green peas. And then, yung ating guisantes ay pakukuluan din natin siya aparte, guys. Ang green peas at saka ang tawag sa amin ay guisantes or guisantes na rin yata sa Pilipinas, 'di ba? And then, ito na nga guys, at binabalatan ko na yung ating patatas at saka yung ating carrots. 'Di ba? Na talaga naman, na super super duper madami siya, o 'di ba? Pero yung laki niya guys, hindi super super duper laki, kaya madali siyang maluto. At talagang hiniwa ko siya ng malilit na ganyan para pakuluan siya. Aray ko, nakakagat ko yung dila ko guys. And then, yan ang aking mga ingredients na paggawa ng ating ensaladilla rosa. Siyempre, yung tuna, hindi mawawala. At saka ito nga pala guys, lalagyan natin ng mayonnaise. Pero yung mayonnaise na ilalagay ko ay gagawin ko siya. O, diba? So, ito na nga. At siyempre, ang hiwa-hiwa na gusto ninyo kung paano yung laki or haba, nasa sa inyo na yan guys, kung super duper malalaki yung hiwa ng inyong carrots and then yung patatas, okay? And then, pwede nyo rin siyang lagyan ng sibuyas. Nilalagyan ko siya ng konti dito na sibuyas guys, kasi pampalasa din yung sa ensaladilla yung sibuyas. So, ito na nga at syempre ipagpatuloy natin yung aking paghihiwa dito dahil super dami-dami nga, 'di ba? Naku guys, mali-mali ang aking pagbo-voice over pero hayaan nyo na. Pagpasensya nyo na kasi nakakagat ko yung dila ko. Super duper, hindi ko alam kung bakit. Ay nako, ang hirap, 'di ba? Mag-voice over na laging nakakagat yung dila, o 'di ba? Ewan ko lang sa inyo kung nararanasan nyo. Ako, lately talagang nararanasan ko na lagi kong nakakagat yung aking dila. So, ito na nga at syempre guys, ito pwede nyo rin ipagpalaman sa tinapay or ito din ay appetizer dito sa amin sa Espanya na talagang isa sa mga appetizer na napakasarap kagaya ng patatas fritas, gazpacho, and then kung ano-ano pa, o 'di ba? At saka yung itlog din guys, hiwalay din yung pagpakulo ko sa kanya, 'di ba? Naalala nyo? And then ang pagbalat nga pala nito ay ilalagay natin sa tubig muna na malamig. And then, di ba, sinabi ko na in-explain ko na sa isang video ko na ang pagbalat ng itlog para mas madali, guys. Di ba, yung itlog ay parang may pa-cone siya, yung paliit at saka may mataba. Yung mataba yung una. So, ang gagawin natin, guys, yun ang unang babalatan natin, yung ibabaw, yung una, yung malaki. Di ba? Kaya yan, dumikit na siya kasi nga ay hindi ko siya nalagyan kanina ng malamig na tubig kaagad. So, ito na nga guys, at nabalatan ko na yung 4 na itlog at ilalagay ko na rin yung gisantes na pinaano natin sa door o kaya sa ating salaan. Kaya yan guys, hiwa-hiwain ko na rin yung ating 4 na itlog para
ma-prepare ko na kung paano at ipakita sa inyo kung gaano kasarap to guys, super duper. Pwede nyong ipalaman, gawing sandwich, nako super duper. Grabeng sarap nito. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, 'di ba? At ito nga pala guys ay lalagyan din natin siya ng asin. Konting asin lang kasi yung mayonnaise, alam nyo naman yung mayonnaise ay lalagyan ko din siya ng asin kapag gumawa ako. So guys, tingnan nyo na lang kung paano ang paggawa ko ng ensaladilla. Napaka-puzzle naman ito. At yung may mga restaurant dyan sa Pilipinas, pwede nyong gayahin ito at talagang super duper, super, super, super duper napakasarap. Ako na magsasabi sa inyong napakasarap talaga. Kaya yan. So, eto na nga at syempre halu-haluin din ulit natin para ma-mix natin yung asin na ating nilagay, 'di ba? At syempre, iset aside ko muna siya dito kasi magpipreparar na tayo guys ng iba pang mga ingredientes. Siyempre wala pa dito yung tuna. So ilalagay ko na yung tuna. 2 lata lang na maliit yung ating ilalagay kasi madami na rin yan. And then tatanggalin ko muna yung asayte or yung mantika dito para syempre kapag inilagay natin sa vegetables or sa salad ay talagang wala ng mantika, 'di ba? So eto na nga guys, yan ipinakita ko na sa inyo kung paano at syempre ilalagay natin yung ating tuna, yan. At syempre imimix-mix ko din siya dito guys para super duper super maghalo-halo na sila diyan, o 'di ba? Dahan-dahan lang para hindi masyadong madurog yung ating tuna, guys. Kaya 'yan. Ay nako guys, super na habang minimix ko 'to ay kumakain-kain na ako dito. Hindi ko na kaya, hindi ko na matiis, o 'di ba? At nandito na tayo sa paggawa ng mayonnaise, guys. O, di ba? This is a natural. Kaya naman, ito ang unang-una, syempre yung asayte or vegetable oil kung meron kayo. Huwag kayong magagamit ng asayte ng oliba or olive oil kasi super duper mapait po iyon. Okay? At syempre, hindi mawawala yung ating 2 itlog kasi marami ang ating gagawin. Pero kung kaunti lang ang gagawin ninyo guys, ay 1 itlog lang at saka konting mantika, konting asin and vinegar. Yun lang naman ang mga ingredients ng ating mayonnaise at syempre yung ating blender. And then, syempre, yung asin na pinakita ko sa inyo at syempre, yung ating gagawaan ay kailangan mataas siya. Guys, kasi para hindi siya saltar. I mean, magtalsik-talsik. Yun ang ibig kong sabihin, guys. At syempre, kailangan meron kayong ganito para ang paggawa ng mayonnaise ninyo ay maganda. Kasi, guys, pangit siya kapag ikinamay ninyo, hindi rin naman siya mabubuo. So, sayang din. So, kailangan meron kayong ganun, okay? And then, ito na nga yung 2 itlog. Hugasan muna natin, guys. Kasi alam nyo naman ang itlog madumi. Alam nyo na. And then, minsan may mga kuto. Kuto, hindi yung kuto sa buhok. At saka ini-explain ko din sa inyo, pag magbibiyak kayo guys ng itlog, kailangan hindi doon, wag niyong isasahod doon sa gagawaan ninyo kasi mahuhulog din yung dumi or kaya yung balat. Kaya mas magandang dito na muna bago nyo ibukas doon sa inyong lagayan, okay? And then, kailangan pagitapon natin ang ating balat ng itlog ay maghugas din tayo, guys. Importante yun. Kasi alam niyo naman, may bacteria. So, habang naghahawak tayo ng ating mga ibang ingredientes, mahahawa yung dumi. So, ito na nga yung vinegar. Kahit anong vinegar pwede sa inyo, guys. Depende. Yung iba, gumagamit ng lemon.
Pero ako guys, ang sa akin ay vinegar para masarap. So, yung itlog na dalawa, inilagay na natin at susunod ko yung isang kutsaritang asin. Asin, depende sa isang kutsarita yan kasi half-half lang nilagay ko guys, 'di ba? Kasi kailangan nating kontrolin kasi nga 'di ba nalagyan ko ng asin at saka yung tuna maalat na rin. At ilalagay ko na yung vegetable oil natin kasi gagawa na nga tayo ng mayonnaise. So importante kung madami ang gagawin ninyo, dalawang itlog at saka or tatlo, depende. At saka yung inyong vegetable oil kailangan isang baso. At ito na yung vinegar. Yung vinegar natin ay mga 2 kutsara lang yan guys. So ito na nga yung aking paggawa guys ng mayonnaise. Ano nyo lang, ganyan. Is naputol yung paggawa, yung video, hindi ko na alam kung nasaan yung video. So, basta yun guys, ay kailangan, huwag nyong itataas yung pagmix ng inyong mayonnaise. So, kailangan, nasa baba muna yung inyong blender. Sa kanyong mga, alam nyo nang nabubuo na siya, nagiging kulay puti na siya. So, iaangat nyo na siya ng paunti-unti. Ganon. Para may, kumbaga, kukuha kayo ng hangin. Tapos, ibababa nyo, kukuha na naman kayo ng hangin. Parang, itataas nyo, ibababa. Yun, guys, ang paggawa ng mayonnaise. Ganyan, okay? So, eto na nga, at syempre yan. Yan yung texture na gusto ko, guys. Hindi siya super duper na, anong tawag dito, yung parang, hindi siya masyadong liquid, hindi rin siya sobrang, kumbaga, matigas. I mean, ano bang tawag dito? Yung ganyan na yung texture niya guys. Kasi alam niyo kung bakit. Kapag super liquid naman siya at ilalagay niyo na siya sa vegetables. Di ba yung vegetables, alam niyo naman a beses nagtutubig. So mas maganda na yan guys na ganyan lang yung ating mayonnaise na super duper na yung texture niya ay hindi masyadong liquid. Yun ang ibig kong sabihin, guys. So, eto na nga ang ating mga ingredientes na napakasarap naman talaga. O, diba? So, sana magustuhan nyo ang aking video dahil talagang gayahin nyo guys dahil super duper duper super duper na napakasarap. Hayaan nyo at gagawa ulit ako ng video na paggawa ng mayonnaise kasi naputol guys. Hindi ko alam kung bakit. Ay nako, grabe. Super duper nakakainis pa ganito, 'di ba? Sayang naman yung video. Oh, 'di ba? So hayaan nyo guys, gagawa ulit ako. Pero subukan nyo gayahin itong ensaladilla rosa or Russian salad ang tawag dito. Isa itong sikat at napakasarap na appetizer dito sa Espanya. O, diba? So, grabe ang pagtikim ko dito. Hindi ko talaga siya mapahindian. 'Di ba? Ang grabe. Pati yung anak ko super duper na isa din ito sa mga paborito niya. Kaya yan, guys. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming video or sa aking video at syempre ipopromote ko din yung aking Facebook account Gigi Voicing. Mag-ano naman kayo, follow doon guys, and like and share, at dito din sa aking YouTube channel Gigi Voicing.8. So maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po kayong lahat at God bless sa ating lahat. Diyos ko guys, ang sakit na ng aking dila dahil hindi ko na yung aking laging na siya nakakagat ko. So super duper, diba? Ay grabe, ay super duper sarap. O, diba? So, pwede nyong gawing business din to guys kung gugustuhin ninyo na napakasarap naman talaga. Diba? So, hanggang dito na lang po ang aking video at ingat po kayo lagi at lagi kong sinasabi kapag lalabas ng bahay, huwag ninyong iiwan sa bahay ninyo si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ang laging masaya at laging manalangin. At syempre, lagi tayong umiti kahit maraming problema dahil ang problema nandyan lang at syempre, lagi